Sa puntong ito, updates sa repatriation ng mga OFW sa Middle East at ang tensyon sa Lebanon. Ating tatalakayin kasama si Attorney Jasmine Gapatan, Deputy Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration o ng OWA. Attorney Gapatan. Magandang hapon po. Magandang hapon po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Ma'am, ano na po ang pinakabagong update ng OWA sa repatriation ng mga OFW mula po dito sa Middle East? Of course po, kami po ay masaya na nagsasabi na patuloy po ang pagpapauwi namin ng ating mga kababayan. As of last week po, 5,202 OFWs and dependents na po ang natulungan ng OFWs na apektado po sa Middle East crisis. Just yesterday, meron pong dumating na 153 na OFWs na unang dumating mula po sa Bahrain. Ito ay isang commercial flight kung saan OWA po ang bumili ng ticket. Ito po ay sunundan naman ng 344 na katao mula sa Dubai, UAE via a DMW chartered flight. Bukas po, meron naman po tayong 125 na katao from Dubai na papauwiin at sa April 15 po ay 321 people po from Kuwait. Alright. Ma'am, sa dami po ng mga OFW po na patuloy na umuwi mula sa Middle East, sapat po ba ang pondo at programa po ng OWA upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa reintegration po sa ating bansa? Kami po ang OWA po ay may mandato talaga sa repatriation and reintegration. Masasabi po namin na meron pong nakalaang pondo talaga para doon. Pero of course, we could always use more. Because sa amin pong simulation, if we do a repatriation of 2.5 to 3% na around 60,000, mangangailangan po kami ng at least 9 billion pesos po per ban. Dahil po, hindi lamang po ang aming mandato, hindi lamang po yung pagpapauwi eh. Tama po kayo. It's repatriation, it's food assistance, it's hygiene kit, It's job security and yes, also, diba? It's shelter, accommodation when they come here. We also buy their tickets to bring them home. Diretso po. Hindi lang po yun pagdating po nila sa Maynila. Tama na po. Hinahatid po namin sila hanggang sa kanilang mga kabahayan. Yeah. So yun po ang namin. Pero ang OWA po, ang pamunuan ng OWA ay handa po. Meron po tayong sistema, meron po tayong proseso kung paano po tayo magpa-repatriate. Pero of course, we could always use some more, lalo na po kung ang ating projection ay tatagal pa po itong sigalot sa Middle East. Well, Attorney, speaking of sistema at proseso, paano po tinitiyak ng OWA na tuloy-tuloy at pangmatagalan yung suporta sa mga repatriated OFWs, lalo na po sa paghahanap ng trabaho at pagsisimula nila ng bagong buhay dito or pagsisimula ulit dito sa Pilipinas? I would like to say po na ang DMW, ang aming mother agency at ang OWA po, kasama po ang whole of government approach na direktiba po ng ating Pangulo ay ready po to bring them home and reintegrate them. Ang pan po natin, may livelihood po tayo para dyan. Meron din po tayong employment facilitation. And also we are looking at a step-up program wherein we are going to upskill and reskill our OFWs when they go back here. We are looking at that program po. So, we are readying po our kababayans na pag-uwi po nila, hindi lamang po sila makakauwi ng matiwasay, pero meron po silang peace of mind na marire-integrate po sila at magkakaroon sila ng mabuting buhay when they go. Agree ako dyan, Attorney, kasi syempre yun yung pinakamalaking concern nila. Kaya nga sila lumipat ng ibang bansa para maghanap ng opportunities, ng trabaho. Tapos syempre, pag bumalik sila dito, ano yung paghahantungan dapat nila, di ba? So good na prepare tayo. Pero Attorney, sa gitna naman po ng patuloy na pag-atake at tension po sa Lebanon, ano po ba yung kasalukuyang assessment ng OWA sa kalagayan ng mga OFW natin doon? May mga naiulat na halos muntik ng tamaan daw ng pambobomba ang ilang Pilipino. Ano po ba yung mga agarang tulong na ibinibigay sa kanila on the ground po? Maraming salamat po. Ang aming binigay po sa amin na update, around 15 to 17,500 Filipino citizens po, mostly centered in Beirut, are estimated to be in the country. A significant portion of that are household service workers. Despite the dangers, few have initially chosen to return home. Pero that was before medyo lumala po yung tension, di ba? So the Philippine Embassy is facilitating repatriation and advising against travel to Lebanon due to the high risk. Tama po yung sabi nyo, while no Filipino in Beirut had been killed,
our ambassador there has warned that conflict could escalate further as rocket exchanges intensify. As of April 2026, the Philippine government maintains an alert level 3 or a voluntary repatriation in Lebanon due to the ongoing regional conflicts. At nag-impose na po ang DMW ng processing po, ng suspension on the processing of the balik manggagawa application and the new contract workers to Lebanon. Ang aming pong aksyon na sinasabi po para sa ating mga OFWs, sana po ay mag-register sila immediately. Mga OFWs, pati po yung mga undocumented, sana po i-contact nyo po ang ating Philippine Embassy sa Lebanon or ang ating Migrant Workers Office po for help and registration. At sana po they are advised to stay indoors, monitor local news, and follow safety protocols. And for urgent assistance, you can reach po the Philippine Embassy's help desk via their social media pages and provided hotlines. And also po yung OWA po. Our OWA personnel are on the ground to help them. They're around the clock help po. If you want to be repatriated or evacuated immediately, of course we are ready to do that. Alright. Attorney, dahil nga po nananatili sa alert level 3 ito Lebanon, hindi po ba kinakailangan or pinag-aaralan po ba natin magpatupad ng mandatory evacuation? At sa inyo pong datos dito sa mahigit 5,000 umuwi ng OFW at yung mga nananatili pa natin mga kababayan doon, ano po yung mga karaniwang rason nila bakit hesitant pa rin sila, ayaw pa rin nila umuwi sa Pilipinas despite of these steps o hakbang ng ating pamahalaan? Of course, mahirap pong pangunahan, pero I think Yusek March has hit the nail on the head when she said, minsan may iniisip po talaga nila mas maganda pa rin yung buhay nila doon. Or minsan iniisip po nila, ay hindi naman po ako maapektuhan. Pero ang kwan po namin talaga is, of course, we are ready. If they so want to be voluntarily repatriated. At ang sinasabi niyo po na pinag-aaralan po ba? Of course, pero po meron tayong sinusunod na one country team approach. In which case, ang OWA po ay patuloy nakaantabay at nakikipag-coordinate sa ating Philippine Embassy at DFA para sa anumang abiso hinggil sa pagpapauwi ng ating mga kababayan sa Lebanon. Tanging ang DFA po lamang, upon the recommendation of the concerned Philippine Embassy, ang makakapagbigay anunsyo kung kinakailangan na po ang mandatory or forced evacuation. Okay. Attorney, follow-up lang po. Para po dun sa mga kababayan natin na perhaps mas gusto pa rin nila magtrabaho abroad, meron bang ganung option aside from reintegration dito sa ating bansa? Of course po. Ready naman po tayo. Yun nga po, Okay. binibigyan natin ng option sila. Pero in the meantime po, habang may sigalot nga po at may kaguluhan, we would want them to be protected and be safe here Safety first. in the Philippines. Especially po, kailangan nating yung kanilang mental health, kailangan po natin silang tulungan. Kasi po, ang sabi po nila, palaging nag-a-alarm yung phone nila. Parang nagkaka-anxiety attack na po sila nung, alam nyo po, nung pag binibisita po namin, pag wini-welcome po namin sila sa Villamor Air Base, biglang sasabihin nila, ay wala nang alarm ang aming phone. Ganun po yung effect sa kanila ng pag-uwi po. So, napakalaking pasasalamat po nila sa ating gobyerno at kay Pangulong Ferdinand Marcos na sila po ay naibalik dito sa Pilipinas ng ligtas. Pero kung gusto nga po nila, kung ano po ang gusto nila, livelihood track, mag-aral po sila ulit, ma-upskill po ulit sila, magkaroon po ulit sila ng trabaho, we are ready po to help them have that. Okay. Attorney, sa ngayon, paano niyo po ba hinihikayat yung mga kababayan natin na mag-avail po nitong repatriation at unahin ang kanilang kaligtasan? Kasi a lot of them nga, they would refuse to leave kasi nga better opportunity abroad. Yes po. Lalo na yung mga OFWs po na nagdadalawang isip umuwi dahil nga walang trabaho or hindi sila magiging productive dito. Opo. Of course po, patuloy pong information dissemination po namin. Katuwang po namin ng Philippine Embassy, ang DMW, at ang ating MWO po doon, ang ating information dissemination, ang ating forums with them, and then palagi po nakikipag-usap ang ating secretary, mahal na kalihim na si Secretary Hans Kakdak sa kanila through Zoom, yung ating mga Filipino communities, of course, asking them how they are and letting them know ano po yung kanilang mga options, of course, when
when they want to go home as well. At saka po, parang kamustahan po. May kamustahan po kami. Tama. Tinatawagan po namin sila. That's We good to hear. connect with them so that they are also assured that the government is here for Yeah. them. So, yun po ang aming at 24/7 po ang aming hotlines. +631348 po ang hotline ng OWA po. 24/7 po yan. Okay. Attorney, balikan ko yun, nabanggit mo kanina, na maging yung mga undocumented, hinihikayat natin mag-repatriate. So, ano po yung ginagawa natin hakbang para hindi sila mangamba? Kasi baka mamaya, like for example, ako undocumented, mamaya pag uwi ko ng Pilipinas, maging mamarkahan ako, hindi na ako makapag-abroad ulit. Correct. Hindi na makakabalik. Ano po yun? Oo, hindi na Yun po yung yun. worry nila eh. Opo. Gusto ko lang pong ipaalala Yes. sa lahat na ang mandato po ng DMW, Department of Migrant Workers, ay protektahan po ang lahat ng OFWs, documented or undocumented. So, ito po ay kanilang mandato, ito po ay aming mandato. So, wala pong consequences ba or Yun. Okay. or negative implications po sa inyo. Lalo na po kung gagawin niyo pong legitimo yung inyong pathway for migration. Actually po, ito po ang perfect sa amin nga po. Gusto namin maging miyembro sila ng OWA ngayon dahil matutulungan po namin kayo. So, wala naman po sa amin kung ngayon po kayo magpamiyembro at gawin niyo pong regular yung inyong employment status po. Okay. Maganda yung ganyang reassurance. No? Yes. At the same time, may assistance pa para maging legitimate talaga sila na manggagawa doon. It's somehow, blessing in disguise. Parang ganon. Opo. So, they have to take this as an opportunity. po. Well, attorney, dito naman po sa usapin ng koordinasyon ng OWA sa Department of Foreign Affairs, kamusta po yung inyong pakikipag-ugnayan at iba pang ahensya para masigurong maayos po yung evacuation and assistance? Of course po, as I've said, we adhere to the one-country team approach, working closely with the DFA and other government agencies to ensure a coordinated, timely, and orderly response. This includes information sharing, joint planning, and on-ground coordination through Philippine embassies and migrant workers' offices to facilitate assistance, evacuation, and repatriation efforts when necessary. So, dahil po dito sa ating one-country team approach, kami po ay nabibigyan ng direksyon kung paano po kami gumalaw. So, yun po ang aming, so maganda po ang samahan ng ating mga gobyerno, ating mga ahensya, so sa pangunguna po ng DFA. Yun. Okay, ma'am, sa patuloy po na tension sa Middle East, no, kaano po kahanda ang OWA kung sakaling lumawak pa ang conflict at mas maraming OFWs pa ang kailangang pauwiin? Salamat po. Ito po ay magandang tanong at it's also a wake-up call for us. Of course, OWA, ang mandato po namin ay talagang tumulong sa repatriation sa welfare assistance ng mga OFWs. So kami po ay handa. Ang pamunuan ng OWA ay may sistema in place to do the repatriation and do the reintegration. And of course po, sa tulong po siguro ng ating mahal na Pangulo and ating Kongreso at ating Senado na will give us additional and supplemental budget. Of course, this will help us address a the burgeoning tension and conflict in the Middle East. Alright, on that note, attorney, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na apektado ng tensyon sa gitnang silangan at sa kanilang mga kaanak na nakatutok po sa atin. Sa ngalan po ni Administrator Patricia Yvonne Kaunan at ang aming kalihim na Hans Leo J. Kakdak at alinsunod po sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, ang OWA po ay nandito para tumulong sa inyo. Huwag po kayong mag-atubili na tumawag at humingi po ng tulong sa MWO, sa Philippine Embassy, sa OWA po, dyan sa Middle East. At nandito po kami na gagabay sa inyo hanggang sa inyong tahanan po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Jasmine Gapatan, Deputy Administrator ng OWA. Thank you, attorney. Thank you, ma'am.